di ba pinaimbestigahan pa niya yung background? Di ba pinaimbestigahan pa nila yung background ni ni Bathsheba, at nang malaman niya na si Bathsheba ay married doon kay si Urias ba yun? At si Urias ay kanyang soldier niya sa kanyang army. Dapat sana, in respect to Urias, ay sinopress na niya yung kanyang pagnanasa kay Bathsheba. But then, itinuloy pa rin talaga niya. So, masasabi ko na siya ang may siya ang may kasalanan. He crossed the line. Kumbaga, sa kay Bathsheba naman, pwede maaaring nape-pressure siya dahil hari nga si King David. Siyempre, sino nga ba naman siya? Kung maalala natin, kung may maalala natin yung napaka-famous na politician natin sa Pilipinas na pumatol nga sa kanyang bodyguard or kanyang driver at ginamit lang niya yung reason na frailties of a woman. So how much more dito kay Bathsheba na talagang hari nga si King David. So maaring, hindi naman binanggit doon, pero parang maaring pwede ring maging dahilan yun na naging participant siya. So, at saka nung kinonfront siya ni Prophet Nathan, bali si David ang sinisi doon at napaka-powerful nga nung sinabi ni Prophet Nathan na God made you king. He delivered you. He gave you all that you have, and this wasn't enough. You stole, you exploited, you killed, and you did it secretly for selfish gain. So maano talaga doon na may exploitation of power. So masasabi ko na may mas yung failure ni David doon. Totoo nga yung kasabihan na ang power nga corrupt, even the noble. So dapat sana sa atin naman, kung sino yung may power, gagamitin natin to siguro to dignify someone who's vulnerable or supportahan or defend, kaysa magti-take advantage ka dahil ikaw ay nasa mas mataas na posisyon. And dito naman sa chapter na ating binasa ngayon, sa atin namang mga kababaihan or siguro both na, babae man o lalaki, huwag tayong maging dahilan, huwag tayong maging reason na maging dahilan ng may temptation na mangyayari, kunyari sa pananamit na, lalo na yung mga bata pat magaganda or yung may abilidad, huwag natin gamitin yon na mag-tempt tayo ng isang tao na ikakasira niya or ikakaano ng future niya or ng relationship or dahilan ng kanyang pagbagsak. Kailangan magiging be a good representative para sa practice ng ating faith. At dito naman sa chapter natin na binabasa ngayon, makikita natin na although si David ay may age nga siya, may age siya sa ibang mga king, dahil magaling si David, inadmit niya yung kanyang kasalanan, na nakakommit siya ng evil act, he owned it before God, and he begged for mercy. And he admitted that he deserved a punishment. Ngayon, but then, sa chapter nga na binasa natin ngayon, while King David napatawad niya siya doon sa kanyang kasalanan with Bathsheba, siya at ang kanyang family ay were not spared with the painful consequences of his sin and destroying the relationship among themselves. So siguro ibigay ko na lang doon sa mga iba dahil medyo mahaba na yung nasabi ko, kayo na mag-share kayo doon sa chapter na binasa natin. Thank you po, Brother Johnny. Yun lang po. Thank you, Sister Alice. Ini karagdagan po, mga kapatid. Sino po magdagdag? Brother Joe. Yes, Sister Arlene. Salamat. Gandang gabi po sa inyong lahat. Dito ang medyo may share ko lang dito sa 2 Samuel chapter 13. Makikita natin dito na may anak si David na 2 at 3, si Absalom at saka si Amnon at saka isang babae na si Tamar. 'Di ba? Makikita natin dito na nagkaroon ng may pagnanasa, nagkagusto si Amnon sa kay Tamar, pero alam naman sa
sa mga sinauna pala talaga noon, kumbaga malaya sila na kumbaga makipagrelasyon na sa mga sinauna noon na basta kahit kapatid nila basta ipinaalam sa hari. Kaya lang ang nangyari dito sa chapter 13, hindi ipinaalam ni Amnon. Kumbaga pinersa niya si Tamar, di ba? Kaya sa ginawa ni Amnon, kumbaga parang pinersa niya ang kapatid niya na hindi dapat niya gawin yun. Kaya nagalit dito si Absalom, ang kanyang kapatid din na lalaki. Kasi kumbaga ang ginawa nila ay hindi kalugod-lugod dahil nga sa pagpuperso sa kanya, papayag naman sana si Tamar basta sasabihin sa hari. Pero kumbaga dahil nga siguro sa iniisip ni Amnon na kumbaga mahihirapan siyang kunin si Tamar, kaya pinersa niya, kaya nakisangkot siya sa kaibigan niya rito na ang pangalan ay sino ba tong pangalan nito? Si Jonadab. Kaya kumbaga kinutsaba niya yung para mangyari ang gusto niyang gawin kay Tamar. Mga kapatid, kung makikita kasi natin dito, ang gusto ko lang kasi dito i-share. Kung ating ikukumpara sa buhay natin, di ba minsan, makikita natin dito pag may mga bagay tayo na gusto nating makuha, pero alam naman natin na hindi karapat-dapat, di ba? Minsan may mga tao tayo na gusto natin i-share, gusto natin ihingi ng tulong, o gusto natin i-share para magkaroon tayo ng kumbaga magkaroon sa atin ng parang yung makarinig tayo ng mga manggagaling sa kanila ng mga suggestion kung ano ang dapat gawin. Minsan nakakabuti, minsan may hindi. Pero ang nangyari kasi dito, hindi naging mabuti ang suggestion ni dito sa kanya nung kaibigan niya, si Jonadab, hindi naging mabuti ang suggestion sa kanya rito. Kaya napasama ang nangyari kay Amnon. Pero sa ating buhay nga, ganun nga. Minsan, nanghihingi tayo ng mga suggestion, ng mga kung ano ang ikakabuti. Minsan, may mga bagay na hindi talaga dapat para sa atin, pero pinipilit pa rin natin ang sarili. At doon nga nagkakaroon ng hindi nagiging mabuti ang kinalalabasan. Kaya, minsan, sa buhay, kailangan natin din makinig kung tama ba ang gagawin, kung nasa tama ba ang inaano sa atin, ina-advise sa atin, tama ba, di ba? Minsan, kasi kumpara dito kung isasabuhay din natin sa buhay Kristiyano, minsan may mga bagay tayo na alam naman natin na ipinagbabawal sa atin ng Panginoon pero patuloy tayong gumagawa. Kaya minsan hindi nagiging mabuti ang nangyayari sa buhay natin. Kaya konti lang ang maano ko rito na kailangan, minsan lagi nating iisipin na tama ba ang binibigay sa akin na suggestion na dapat ba itong gawin ko kung ikabubuti sa akin, ikasasama ko, dahil at the end makikita mo doon na kung hindi hindi ang pipilitin mo na hindi dapat gawin, iyon ay nagiging at the end no nagiging masama. Kumbaga hindi nagiging mabuti ang takbo. Kaya lagi natin tandaan mga kapatid na bago tayo mag-decision, bago natin ihingi din sa mga tao na gusto natin na hingian ng advice, dapat titingnan din natin kung ito ba ay para sa ikabubuti natin o ikasasama natin. Yun lang ang ma-share ko, Brother Johnny. Salamat. Thank you, Sister Arlene. Sino pa po ang gusto magdagdag, mga kapatid? Ako, Brother Jay. Yes, Sister Cynthia, please. Thank you. Good evening po sa lahat. Ang aking may share dito mga kapatid sa 13. Ang 13 kasi parang madugo siya may violence, may murder, may rape, may deception mga kapatid. At tama nga yung sinabi ni Sister Arlene. Dito mga kapatid sa chapter 13, sa binasa natin, dalawa yung Tamar. Yung isa is yung dito sa 13:1, and it came to pass after this that Absalom, the son of David, had a fair sister whose name was Tamar. Amnon, the sons of David, love her. Yun nga yung sinasabi ni Sister Arlene na si Tamar, si Absalom at si Tamar, si Amnon at si Absalom. At dito naman sa 14 verse 27,
And unto Absalom there were born 3 sons and 1 daughter whose name was Tamar. So yung isang Tamar ay anak ni Absalom. Meron siyang isang anak na babae ay tinawag din na Tamar. And tatlo ang kanyang anak na lalaki, mga kapatid. So dito sa 13 kasi, alam niyo mga kapatid, yung kumbaga, 'di ba kung ano yung ginagawa ng parents, gagayahin din ng bata ay yung mga anak. Kasi dito, hindi, 'di ba, ginahasa ni Amnon si Tamar. Sabi niya dito ay, at si Jonadab, yun nga yung sinasabi ni Sister Arlie na, and Jonadab said unto him, para bang nag-advise si Jonadab kay Amnon na lay unto her. And sabi to, make thyself sick, magsakit-sakitan ka. And when thy father cometh to see, sabihin mo sa tatay mo, sabi niya kay David nga, sabihan mo na, kailangan, please let my sister Tamar came and give me meat and dress the meat in my sight that I may see it and eat it. Yun yung advice ni Jonadab at yun naman ang ginawa ni Amnon, mga kapatid. But then si Tamar siya yung very very straightforward siya kasi ayaw nga ni Tamar. But then pinilit siya ni Amnon, mga kapatid. So madaling salita ni rape siya. At then kasi 'di ba malakas naman talaga ang mga lalaki. So hindi kinaya ni Tamar kaya siya ginahasa. But then sabi pa nga ni Tamar dito ay and she answered him, sabi ni Tamar, my brother, do not force me, for no such thing ought to be done in Israel. Do not thou this fully. Huwag mong gawin itong kalokohan. And whither shall I cause my shame to go? And as for thee, thou shalt be as one of the fools in Israel. Now therefore, I pray thee, speak unto the king, for he will not withhold me from thee. Howbeit, ye would not hearken unto her voice, but being stronger than she forced her and lay with her. Then Amnon hated her exceedingly, so that the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, arise, be gone. So sinabi niya na may gusto siya, pero mga kapatid, yung pagmamahal niya ay para bang mas nangingibabaw yung tawag ng laman. Alam niyo yung last na sinasabi. Kaya talagang parang nagpapakita lang dito si Amnon na gusto niya yung kapatid niya. Pero hindi naman, gusto lang niya talagang gahasain, mga kapatid. But then, di ba nung nalaman nga ni David, nagalit siya kasi sabi dito, but when David heard all of these things, he was wroth, nagalit siya. But mga kapatid, di ba walang nakalagay dito na pinagsabihan niya si Amnon. Dahil bakit? Ganon din si David dahil ilan ang asawa niya, di ba? Hindi na siya nakontento. So hindi niya napagsabihan si Amnon, di ba? Wala naman nakalagay dito na sinabi ni David na kanyang pinagsabihan si Amnon. Wala, mga kapatid. But then dito sabi dito sa 10, and Tamar put ashes on her head and rent her garment and divers colors that was on her and laid her hand on her head and went on crying. Talagang na-upset si Tamar dahil hindi naman talaga karapat-dapat, di ba? But then, mga kapatid, nakikita natin na yun nga yung hindi talaga nakitaan na pinagsabihan ni David si Amnon dahil nga hindi niya mapagsabihan dahil nga sa marami niyang babae, which is na hindi naman talaga karapat-dapat. And then di ba late dito ay tumakas naman si Amnon, which is pinatay nga rin ni Absalom, mga kapatid. So, di ba, yung ginawa niya kay Tamar, parang bumalik din sa kanya. And then si Absalom is tumakas, mga kapatid. So, dito makikita natin na, di ba, pag ginawa mo ang hindi mabuti ay babalik din sa iyo, mga kapatid. So, yun ang aking ma-share dito na sa buhay natin, mga kapatid, we should always do good and walk with mamuhay tayo na tama at saka yung righteous na kagaya ng yung mga
lalakaran natin mga kapatid ang salita ng ating Panginoon dahil yun lang talaga ang ating kailangan sa ating buhay, na maging gabay. Yung ating pag-aaral ng kanyang mga salita ay magiging gabay natin sa ating buhay mga kapatid. So yun lang aking ma-share ngayon. Magandang gabi po sa lahat. Okay, thank you, Sister Cynthia. Sino po gusto magdagdag, mga kapatid? Ako, Brother John. Yes, Sister Mavic, please. Ayun, Thank good you. evening sa ating lahat. Ayun, yun nga, nabanggit nga nila. Pero dito na mapansin natin, dito si Almond ay siya yung manipulative son ni David, ano. Siguro dahil din sa yun, siya yung firstborn child ni David, 'di ba? And then, ang ano nga, dito pala nagsimula yung mga nagpipretend na may sakit, ano. Dahil kay Jonadab na yan, dahil kaya natuto ang mga taong magsakit-sakitan. Pero dito mapansin niyo, 'di ba, nung nagpaalam nung idinemand ni Amnon kay David, hindi man lang siya nagtaka na bakit nga ba si Tamar pa ang magsiserve, meron naman silang dahil syempre hari, 'di ba? So natural meron silang mga katulong, pero ganyan. Pero bakit nga ba si Tamar pa talaga yung ni-request? So kung sa suspicious na, 'di ba? And then tapos doon pa talaga sa siguro kaya nakikita niyo habang pinagluluto siya, tapos 'di ba pinaalis niya talaga yung kaya talagang yung intention ng rape, tama yung sinabi ni Cynthia, na talagang yung intention ng rape ay talagang yun yung nandoon kay Amnon, na yun talaga yung at pagkakasabi nga na syempre talaga naman disgraceful nga, immoral talaga yung gagawin dahil magkapatid nga sila. And then kung natatandaan natin, napag-aralan din natin yung sa Leviticus, di ba, dati na do not uncover nakedness for yung ng family mo, ng family, kasi dahil nga yun parang talagang talagang masama naman kahit naman sa ngayon, 'di ba? Napaka sa atin napakalaswanting na pamilya ang nagkakaroon ng relasyon. And then kung dito tsaka talagang last nga ito, hindi love. Although yung unang sinabi is paniniwalaan natin sa unang mga verses is love. Pero yung pahuling part, last talaga, kasi after na satisfied siya, 'di ba, anong sinabi niya na he hate her. So talagang napakasama nung nung puso niya, na siguro maaari din ito na isa rin sa, at ito naman si Absalom, 'di ba? Siguro may rin siya may political or something na 'di ba sa syempre firstborn nga si Amnon. And then syempre hindi nga naman siya so 'di ba pinoprotektahan na lang niya na kahit na nagalit siya, pero ikinip nila yung nangyari dahil nga syempre unang kapatid. And then kaya nga sinabi na kahit na nga nagalit pa siya, keep it for the family dahil kapatid. So yung kay David naman, siguro nga yung sinabi ni Cynthia na tungkol sa hindi siya nagalit dahil makasalanan din siya, pero at some point maling-mali yung ginawa niya, dahil kahit nasabihin na mahal niya yung firstborn niya, hindi pa rin pero dahil makikita mo na talagang hindi niya binigyan ng importansya yung anak niyang babae, hindi niya binigyan ng importansya yung feelings ng iba. So napaka nito, pero yung paghihiganti na ginawa ni Absalom dito, napansin niyo na ang tiyaga niya talaga, pinagplanuhan niya talaga para makuha niya yung revenge niya na gagawin. 'Di ba? Ilang taon din ang binilang niya para makapag-revenge siya. And then doon sa yun nga, napatay nga lahat. Syempre napatay nga, and then nag-run away siya. Pero yung sa niyang iyon is yung ginawa ni David doon sa although syempre nakikita natin dito yung prophecy ni Nathan kay David, yun yung nangyayari na talagang ang hindi mawawala yung sword, 'di ba, yung sabi nga the sword never depart from his family. So ito na yun, dito na nag-uumpisa. Kaya kung sa siguro sa buhay natin, kailangan lang talaga natin magkaroon ng sabi nga
clean heart at saka yung maging ma-lead tayo ng yun ang hilingin natin na ma-lead tayo ng Holy Spirit kasi dahil 'di ba sabi nga kahit na pinatawad ka nga ng Panginoon pero mayroon siyang ibibigay na something na meron ding fall, hindi porke is pinatawad ka na niya, meron ding consequence na darating, 'di ba? And doon sa pero maganda pa rin yung ginawa ni David na 'di ba dahil si Jonadab 'di ba yung si Joab 'di ba yung ginawa niya na gumamit siya ng babae para magkwento ng tungkol sa nangyari sa kanyang mga anak 'di ba although dahil nga nasa kanya ang Panginoon so nagkaroon siya ng discerning spirit na si Joab ang may ano nito 'di ba nung dahil alam niya at syempre kilala niya kung ano yung puso ni David. So ang maganda lang dito although 'di ba hindi nga niya pinatuloy sa hindi siya nagpakita kay Absalom nung bumalik pero although napatawad niya siguro yon kaya lang hindi pa fully yung pagpatawad niya kaya hindi siya nagpakita sa kanya hanggang sa naging makasalanan na nga ulit si Absalom dahil sa ginawa niyang sinunog pa yung kay Joab na na granary kasi yung mga ganung bagay 'di ba kaya yun yung inano natin na kahit na ano nga yung mga pagkakasala natin, although alam natin na pinapatawad tayo pag nagre-repent tayo, alam natin na mayaman ang Panginoon sa pagpapatawad sa awa niya, pero kailangan pa rin natin na gawin sa sarili natin na yun panghawakan natin, magpakalinis tayo hanggat kaya natin na itama ang mga para hindi tayo magaya dito sa mga ito na kay Absalom at saka kay ang na mga yun lang. So yun nga lang kailangan lang talaga nating matuto rin tayong magkaroon ng malinis na puso para hindi tayo masira. Salamat, Brother Jay. Thank you, Sister Mavic. Any additional po, mga kapatid? Sino pang gusto magdagdag? Brother Jay, konti lang. Yes, Sister Elaine. Thank you. Yeah. Ito yung sinasabi na chapter 13 and 14. Yan ang sinasabi na kasi si David ang pinakapuno. Yung bunga o yung sanga, yung mga anak. So kay Amon, yung pagnanasa sa kababaihan na ginawa ni David kay Bathsheba, dinanas ngayon ni Amon na nagnasa siya, kaya nga lang pinagnasaan niya sariling kapatid. Half sister nga pero kapatid pa rin. Kasi nga nawala sila sa presensya ng Panginoon. Tapos yung kay Absalom, yung pagpaplano ni David na pagpatay sa asawa ni Bathsheba, ito ngayon ginawa din naman ni Absalom sa sarili niyang kapatid, na which is paghihiganti naman, na pinaghigantian niya si Tamar sa nangyari. Na which is actually Tamar may kasalanan din si Tamar kasi sumunod siya, o nga hari nga tatay niya. Sumunod siya. Sana tumanggi siya. Bakit ako pa ang kailangan magluto? Kaya sabi nga nila na bakit hindi siya dapat sumunod na sana tumanggi siya para maglaro sana yung isip niya na bakit ako pa ang hiniling ng kapatid ko na napakarami, meron naman mga serba na pwedeng gawin yun sa dalang sa tinapay. Pero at palagay ko alam din naman ni David na may intention din si Amnon kay Tamar, na which is parang hinayaan lang niya yung matukso ba. So kaya siguro na yun. Pero at the end dapat din talagang hinayaan kasi ni David si
Absalom na tumakas, ano yun yung kasalanan niya na yung pagpatay niya sa kapatid niya. So, ang nangyari niyan, pina-analyze lang sa kanya ng Panginoon na ikaw ay nagkasala din. Dapat patawarin mo yung anak mo habang buhay kasi pag nawala, namatay, saka kaiiyak. Kaya sabi doon na pag tinapon mo yung tubig doon sa lupa, hindi mo na kayang damputin. Kaya habang hindi mo pa tinatapon yung tubig, mahalin mo, inumin mo muna bago mo siya itapon. Parang ganon. Thank you, Brother Jay. Thank you, Sister Elaine. Any additional po, mga kapatid? 10 minutes, 20 minutes. Okay, kung wala pong magdagdag, mga kapatid, ay dugtungan ko na lang po. Sabi ko nga, maganda tong story na sa ano ni David, sa buhay ni David. You know, walang katapusan. Yung mga gandang kwento kay Haring David, mga kapatid. You know, nakakalungkot din lang, mga kapatid, kasi si Haring David ay bilang hari, bilang ama ng tatlo na si Amnon, si Absalom sa Tamar, mga kapatid. Pero alam nyo, tayo rin mga magulang din tayo, mga kapatid. Pero sa Haring David, bilang magulang ay, sasabihin ko sa inyo na isa siyang konsentidor na ama. Yun ang may term ko sa kay Haring David, isa siyang konsentidor na ama. You know why? Because it boils down to discipline sa mga anak. Now, bago ko ng konti, mga kapatid, ay doon muna ako doon sa pagtakas ni Absalom. Hindi ko na i-rewind din yung mga sinabi ng mga kapatiran doon sa pagkapatay kay Amnon. Tumakas si Absalom, mga kapatid, ay pumunta siya doon sa Jesor. Ang tama nga yung ginawa ni ang ginawa ni Absalom kung saan siya pumunta. Pumunta siya doon sa tatay ng nanay niya, which is hari nga ng Jesor, mga kapatid. You know, kahit sa ngayon, sa pangyayari ngayon, kung mayroong mga may nakapatay, may nakagawa ng krimen, you know what, even in the Philippines, alam niyo kung saan pumupunta pag tumakas, doon pumupunta kaagad sa pamilya niya. Ganon ang nangyayari every time na makagawa ng kasalanan, ay doon tumatakas. Unang pupuntahan niya ay yung lugar ng family niya. Itong nangyari dito kay Absalom, pumunta siya doon sa lugar ng tatay ng nanay niya, which is the king of Jesor, ang Talmai, mga kapatid. And bakit hindi siya pumunta doon sa 'di ba mayroon silang ginawa na cities for refuge? Hindi siya doon pumasok. Bakit hindi siya pumunta doon? Pumunta siya doon sa lugar ng kanyang tatay ng nanay niya. Why? Because guilty siya sa ginawa niya. Kung innocent siya, doon siya papasok doon sa cities of refuge for innocent people. Dahil guilty siya, doon siya tumakbo. Na, mga kapatid, ay itong pangyayari nito ay dito sa chapter 10 ay ito ay yung alam niyo yung promise ng Panginoon kay David. Kung matatandaan yung nakaraan, I think last Bible study natin in chapter 12 verse 10, ang sabi nga dito na ngayon ngay ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa inyong sangbayahan. You see, hindi maalis. Yung pagpatay ay hindi maalis dahil sa pagpatay ni King David kay Uriah, mga kapatid. So hindi mawawala yan. So yung prophecy na yon ay ito ang nangyayari. Patay pa rin ng patay. So ngayon dito, mga kapatid, sa pangyayari na ito ay si Absalom, mga kapatid, ay ang ibig sabihin ng Absalom is very opposite, mga kapatid. It means that ang kapayapaan ng kanyang ama, his father's peace, mga kapatid.
Pero Absalom has no peace, mga kapatid. Kaya opposite eh. Even Amnon, ang ibig sabihin ng Amnon is faithful and stable, but in yet he is psychologically unstable, mga kapatid. Dahil sa mga pagnanasa niya. Tamar, ang ibig sabihin ng Tamar is a palm tree, which is this signifies yung fruitless, walang ikabubunga. So nangyari nga sa kanya, di ba? Ni-rape siya. Now dito mga kapatid in 13. So bilisan ko na lang mga kapatid because of the time. As sabi ko kanina doon sa fulfillment sa kanya ng yung prophecy na ang tabak ay manatili sa kanyang sambahayan, mga kapatid. So ang nangyari dito kay Amnon ay sumunod doon sa yapak ng kanyang ama na sa kanyang sexual sin kay Bathsheba, ang kanyang pagpatay kay Uriah. Ito ay nangyayari. Parang sinusunod na lang ni Amnon sa kanyang ama. Na una mga kapatid, ang kasalanan ni Amnon ay ito ay nagpaalala sa atin yung alam niyo yung the dangers of keeping friends, yung mga kaibigan, kaya namin kanina ni Sister Arlene, mga kapatid ay kung tayo mga kaibigan na katulad ni Jonadab, mga kapatid, ay iwasan natin. Iwas tayo sa mga karakter na katulad ni Jonadab. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinth, sa Corinthians, mga kapatid, that do not be deceived. Bad company ruins good morals, mga kapatid. So, tayo mga kapatid, ano ang ating mga kaibigan? Sino ang ating sino-sino ang ating mga kaibigan? Ang ating friends that we are keeping, mga kapatid. Sino-sino? Kaya huwag tayong pipili ng kaibigan na katulad ni Jonadab, mga kapatid, because masisira lang tayo if we have a good character. Sisirain lang tayo ng bad company, mga kapatid. Tayo lang naman ay nakakipagkaibigan lang tayo, mga kapatid, sa mga mayor, sa mga governor, sa mga senador, mga kapatid. Sa pangalawa, that makikita natin dito sa story ng Ammon, mga kapatid, na ni-rape nga si Tamar, ay ito ay this is an absolutely lie ng sexual temptation. Kaya nga it's really sabi pag-ibig, pero hindi naman yun talagang pag-ibig. Talagang pagnanasa lang yun. Nung nakuha niya ng gusto niya, ay parang itchapura na lang si Tamar, mga kapatid. Pero sabi ni Sister Elaine kanina na baka may kasalanan din may pagkakamali din si Tamar, mga kapatid. Kaya again, back to what happened to Bathsheba and King David. Kung sino ba ang kung dalawa ba sila may kasalanan? Dito rin, aking masasabi, mga kapatid, because dito sa sinabi sa in chapter 13, verse 13, nagbigay ng hint si Tamar eh. Nagbigay siya ng hint. Ang sabi niya dito, magsalita ka sa hari sapagkat hindi ipakakait ako sa iyo. Parang nagkaroon ng hint doon. So just because si Amnon ay isang prince siya ang next to the throne. And masasabi natin na spoiled brat na ito eh. Napaka-spoiled siya na prince na kahit sa paggawa ng tinapay ay i-request pa. Iyak, pinayagan pa rin ng hari, si Haring David. So, Ammon is a spoiled brat prince dito. So, Tamar ay nagbigay na siya dito ng hint sapagkat hindi pagkakait ako sa iyo ng hari. So, magsabi ka sa hari. So, siguro baka pumasok sa isip ni Amnon na, ay, bakit ako magsasabi doon sa hari? Prinsipe siya, mga kapatid. So, napakaano dito sa pangyayari pag ang ginawa din ni Now, dito finally, mga kapatid, ang istorya nito ay pinakilala sa atin ang anak ni David na si Absalom, mga kapatid. Because yung reaction nga ni Absalom
pagka patay kay Amnon ay tama lang, yung normal lang yung reaction ni ni Absalom. Normal lang 'yun. At tama lang yung ano niya, yung ginawa niya, mga kapatid. Una nga, very cool siya. Pero back at his mind ay mayroon siyang pinaplano. Hindi niya pinakita kaagad yung anger niya kay Amnon. Very cool siya. So kinonfort niya si Tamar. But at the end ay mas malaki yung pinaplano niya para kay Amnon, mga kapatid. Now kung si David, mga kapatid, ay ginawa niya ang kanyang responsibilidad bilang ama ng tahanan, mga kapatid, ay hindi sana ito nangyayari. Because, kung ginawa niya ng punishment si Amnon, ginawa niya ito sa ginawa niyang kasalanan, ay hindi rin sana mangyayari yung ginawa ni Absalom na patayin si Amnon, mga kapatid. So as I said, it boils down to the discipline sa mga anak. Because si King David ay iyon ang failure niya, mga kapatid, na hindi niya ginawa yon. He refused to discipline yung mga anak niya. Nag-failure siya doon ng 2 beses. Una, kay Amnon. Tapos ngayon kay Absalom. So hindi niya nagawa ng disiplina. Kaya, mga kapatid, ang kasalanan, sin begets more sin. So we must remain tayo, mga kapatid, na diligent tayo and stand firm tayo against sa even kahit napakaliit na kasalanan, mga kapatid. We have to stand firm na hindi tayo makagawa, mga kapatid. So dito, mga kapatid, kahit nga dito hindi nga pinakita dito sa Bible na walang ginawa si David. Hindi niya ni-rebuke, hindi niya pinanish, hindi niya wala siyang ginawa sa mga anak niya. So alam naman ni David, mga kapatid, ang batas ni Moises. Alam ni David ito that Amnon has a price to pay sa kanyang ginawa, injustice na dapat kay Amnon. Alam niya ni David, pero because David ay, as I said, very consentidor na ama, mga kapatid, ay nangyayari ito. So dapat tayo, mga kapatid, we have to avoid the bad company like Jonadab. We have to choose our friends, kung sino tayo makipagkaibigan, and we have to submit to be disciplined, mga kapatid. Hindi tayo maging spoiled brat. Kaya tayo as ama, mga kapatid, i-disiplinahin natin ang ating mga anak, mga kapatid, para hindi lumaki ng mga spoiled brat. Hindi lumaki na katulad ni Absalom at saka ni Amnon, mga kapatid. So yan lamang po ang may dagdag ko ngayon, although we extend some minutes. At ating pong tinatawagan po ang ating pastor. Pastor Don, good evening po. It's your time in front na po. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon. Mayroong gabi sa tanan. Mayroong gabi po, Pastor. Good evening, Pastor. Mga taga-Bisaya dyan, kaway-kaway kayo dyan, mga kapatid. Maayong gabi. Mahay na bang? Amen. 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 Our topic for today is about about 2 Samuel chapter 13. And this is the life of Amnon, Tamar, and Absalom. Kahit naman ngayon, bawal yung gano'n, eh, bawal yung, pero alam nyo, may kliyente ako na gano'n. Meron akong kliyente na magpinsan, naging mag-asawa sila, tapos nakadalawang anak.
Magpinsan sila, pisang buo. But kahit ngayon sa Pilipinas, hindi ko alam kung sa inyong lugar, pero sa lugar namin, yung ganyan din ay hindi rin pwede. Yung magpinsan ay hindi talaga din pinapayagan. Pero may kliyente ako na gano'n na, ayun, sa katagalan, dahil sa tukso, dahil sa mga panunuyan ng kapwa, nagkahiwalay din. After nakadalawang anak sila, nagkahiwalay din sila. Kasi maling pag-ibig eh. Kaya, naalala ko yung kanta na ano eh. Anong kanta na? Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos. Ano ba? Anong sunod doon? Sister Chubby? Sister Chubby, alam niyo mga kanta ganyan eh. Tapos ang kinin at pagsawa. Ayan. Matapos ang Pera kinin pa to. at pagsawaan. La 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 la. Hindi ko alam kung may mali pwede nating sisihin din si Tamar. Could we? Could we blame her a little bit? Alam ba niya na may gusto sa kanya si... At saka kayo mga kababaihan, mga kapatid. Let's talk about the women. Kasi kayo naman lagi ang object of affection. Nararamdaman nyo naman kung talagang gusto ka ng isang lalaki. Eh kung alam mo naman gusto ka na at alam mo naman hindi pwede, ay lumayo-layo, huwag pahara-hara. Mga kapatid, nakukuha nyo. Eh may gusto na nga sa inyo, tapos pahara-hara pa kayo, hindi kayo may kalalagyan. Amen ba? Pwede natin, bagay sinasabi ni Tamar na ayaw niya, hindi pwede. Pero sagot niya hindi tama. Para sa akin, hindi tama yung sagot na hindi pwede dahil magpinsan tayo. Eh kung hindi pala kayo magpinsan, hindi pwede. Maraming mga characters dito na para sa akin ay may kanya-kanyang parte ng pagkakamali. Bagay hindi natin alam. Pagdating natin sa langit, Sister Charmy, tanungin natin kay Brother David kung talagang alam niya. Amen. Kaya mahirap pag ang isang infatuation ay hindi mo napigilan. Kasi may gusto tayo na akala natin maganda. Tapos mamaya itong si Amnon, after na ma-rape niya naman itong si Tamar, ayaw niya na. Walang pagpipigil eh. Kaya minsan mga kapatid, yung discipline, yung self-control, mahalaga yun. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Self-control sa paggastos. May mga taong hindi maliklikan sa paggastos. Walang control sa galit. Walang control sa ganito mga sexual activities. At minsan, pag hindi mo talaga na-control yan, maglilid yan sa kasalanan. In verse 11 to 14, ni-rape ni Amnon si Tamar. So bagay pinagbawala naman ni Sister Tamar, do not do this disgraceful thing. Tapos after naman nun, verse 15, then Amnon hated her exceedingly. Di ba? Nagalit na si Amnon sa kanya. Kaya, huwag na nating ipagkadiinan ito sapagkat alam na natin ang istoryang ito. Malaking pagkakamali si Amnon kasi ginawa niya yun. Pero whether Tamar can also be liable in some respect. Because if she knew, tsaka bakit ka papasok sa, alam mo yun, dapat alam din natin yun eh. Bakit kailangan pa ipatawag si Tamar? Wala bang ibang katulong na pwedeng gumawa niya? Bakit siya pa? Wala bang ibang mga servants? Total, ang daddy mo naman, hari. Bakit kailangan pang
Bakit ka pupunta sa isang lugar na alam mong may delikado? Dapat may tinatawag tayong pagkadelikadesa. Pag ang pupuntahan mo isang lugar, alam mong madidihado ka, huwag kang tumuloy. Alam mong dihado ka eh. Wala kang kasama, nag-iisa ka. What do you expect? Kung hindi mo naman gusto, edi baka may mangyari na hindi dapat. Sometimes, hindi ko naman sinisisi si Tamar sapagkat siya nga ay naging biktima na dito. Pero sa isang banda, meron isang kaunting pagkakamali. In every wrong, there always be, whether he or she likes it or not, but because he was there. Hindi siya nagtanong, ba't ako? Liable pa rin siya eh. Meron siyang pagkukulang. Meron akong kliyente na, attorney, inaaya ko meron akong ka-date. Saan kayo magde-date? Itaga London. Pastora Madeline, ang London to Scotland, 8 hours drive. 10 hours drive. Saan kayo magde-date? Sa ano daw po? Scotland? Scotland? Ano, Scotland Yard o Scotland na Scotland? Kasi may Scotland Yard eh. Oxford o Oxford Circus? Kasi may Oxford Circus na malapit lang, yung mga sakay lang ng bus 16. Ang Oxford na Oxford, talagang malayo. Saan ka magde-date? Ano daw po? Scotland. Scotland yung malayo? Opo. Ano, balikan? Ay, hindi na siya nagsalit, hindi na siya di yun. Siyempre, naturalmente. Makikipag-date ka ng 8 oras na biyahe. Kayong dalawa lang sa kotse. Ano yan? So kayo matutulog. Alam ka namang 8 hours na nagda-drive, kayo dyan, walang tulog, walang pahipahinga. Kailangan, meron ding pagkadelikadesa. Lalo na kung ayaw mo yung lalaki o minsan ganun, kailangan mo rin protekta ng sarili mo eh. Hindi pwedeng, ganto-ganto eh. Oo, kasi pero again, nandun ka eh. Nandun siya eh. Bagamat pwede mo sisihin si Amnon, malaking bagay kasi gumawa siya ng deceit, ng daya, talagang may plano siya. Pero ang isang Kristiyano maganda yung may discernment. Ano ang plano ng taong kausap mo sa'yo? Nauunawaan mo ba bakit siya nandyan? Nauunawaan mo bakit ba sinasabing, alam mo, Alice, ang ganda-ganda ng buhok mo ngayon. Parang blooming na blooming ka. Naku, nakakatakot yan. Mga kapatid, Sister Maribik, paano mo sabing Sister Maribik, pumapayat ka. Dati-dati ang taba-taba mo, ngayon payat-payat mo na. Naku, nakakatakot kasi mamaya-maya uutangan ka niyan. Buti lang kung may utang na hindi nagbabayad. Alam mo, maganda mangutang, mga kapatid. Ito sabihin ko sa inyo, sino niya ba si Sister Bebing? Sister Bebing, napakabait mangutang. Kaya nung nangailangan siya kasi pinapauwi, ito naman mga kapatid, napapag-usapan na natin dahil tapos na ito eh. Alam mo, nag-a-apply si Sister Bebing ng visa, UK visa. At alam nyo mga kapatid, pag nag-a-apply ka ng settlement, ng permanent settlement sa UK, ang pinakamahina ba yun sa calculation ko, dahil 4 sila, 1, 2, 3, 4, approximately 12,000 pounds. Mga 12,000 pounds o mga 24,000 US dollars. Ang pera ni Sister Bebing mga kapatid, 4,000 lang. Sabi niya, Pastor, pinapauwi ko na si Dodong. Bakit? Wala po kasi akong pera, Pastor. Talaga pong nangutang na ako dyan. Kaya sabi ko, nakausap mo na ba si Sister Alice? Nakausap mo na ba si Sister Cynthia? Sister Sel? Yan ang mga mayayaman dyan. Bibigyan kita ng listahan. Ha? Tandaan mo ito. Bibigyan kita ng listahan ng mga mayayaman. Kasi may mga secret millionaire sa Maranatha. Ito ang list. Nakausap mo na ba si Sister Arlene, Sister Maribik, yan ang mga top gunner natin, mga kapatid. For your info. Sa madaling salita mga kapatid, siya ay ayaw niya, gusto niya pauwi na kasi wala nga siyang pera. Pati ang mga bata, sabi ko, wag. Itinawag ko, may nagtatawag ako ng mga kapatid, halika. Itong kapatid natin, kasi kapatid, ako kasi, ganyan ang gusto ko, kasi magkakapatid tayo eh. What's the point? Magkakasama tayo, tapos wala tayong nahihita.
Ano napapala natin sa organization natin, sa church natin? Wala. Kung wala ka nahuhuta dito, wala. Tinawag ako, Sister Al, halika kapatid. Alam, Pastor, ano na yan ako, nangutang na ako dyan eh. Hindi ako pinahiram. Nakapangutang, pero tinawag ko pa uli. Halika kapatid. Itong kapatid natin ay may kailangan na pera. Ha? Kapatid, alam ko ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Okay, so sa madaling salita, Sister Alice, siya ay napautang. Nabuo niya yung 12,000 na yun. Na dapat ay $24,000 na dapat sana wala siya. Dapat pauwi niya ng asawa niya. Alam mo maganda sa kanya? Hindi siya makatulog. Yan ang maganda sa may utang. Hindi nakakatulog pag may utang. Ang problema ngayon pag ikaw nagpautang, ikaw ang hindi, yung nagpautang ang hindi makatulog kasi baka yung sisingilin, ako may natatawa si Sister Neo, mayroon na agad reaction. Mahirap na maningil ngayon eh. Mahirap maningil. Amen ba mga kapatid? Si Sister Bebing, hindi siya makatulog. Nung linggo kausap ko siya, Pastor, ako din, nagpahiram din ako ng kaunti eh. Siyempre, kulang pa yung kanya nahiram sa iba. Sige kapatid, Pastor, alam ko ang utang ko sa inyo, 7 taon na. Pero 7 taon na ang utang niya. 7 taon, parang lifetime na ito eh. Sabi ko lang, Sister Bebing, pumayat namin ni Sister May dahil yung utang mo hindi pa nababayaran. Kasi sa susunod magbayad ka. Tsak lang. Mga kapatid, alam mo, nakakatuwa yung tao niya. So mga kapatid, itong si Amnon na ito, dapat itong parusahan. Hindi ito pwedeng ganun-ganun lang. After gamitin matapos na si Amnon, kinagalitan niya si Tamar. Gumawa pa ng usap. Kasi mga kapatid, mag-iingat din kayo. Mag-iingat tayo. Magiging marunong. Matalino sa lahat ng bagay. Tama sabi ng Panginoon, Sister Maribig, kayo ay maging maamong parang kalapati, ngunit tuso, marunong na parang isang ulupong. Marunong. Ang born again, ang Kristiyano, hindi tanga. Walang Kristiyanong tanga. Kasi pag tanga ka, may iisahan ka. Kaya pag may nambola sa'yo, Sister Charming, ganda ng buhok mo, parang buhok talaga ng mais talaga. Ang ganda. So talaga maganda kasi ang gumawa niyan ay kakaiba. Pero ganun lang. Huwag ka na magpapabola, Sister Eileen. Kasi ang kasunod niyan, uutangan ka. Kaya magiging discerning. Si Tamar na wala yung discerning yung discernment of spirit. Sa mga kakausapin nyo, magkaroon kayo ng Panginoon. Si Pastora tinuturo lagi sa akin yan. Ituro, Panginoon, anak, lagi mo ipapanalangin sa Panginoon yung Panginoon, Banal na Espiritu, ibigay mo sa akin ng marilag na Espiritu, yung marilag na Espiritu. Yung marilag na Espiritu, ibig sabihin noble, kakaroon ka ng discerning. Pag may mga tao na lagi mabait sa'yo, bakit? May mga nag-aalok sa'yo ng mga investment na 10,000 lang di-deposit mo, tapos magiging 100,000 siya after 7 days. Magtataka ka. Mahal mo ba ako? Bakit? Kasi, bakit 10,000 tapos magiging 100,000? Sa loob ng 7 araw o mabilis na panahon, tinalo mo pa ang Bangko de Oro. Ang Bangko de Oro, BPI, may mga financial experts. Nagpakadalubhasa sa iba't ibang bansa. Talo mo pa. Kaya maraming tao ngayon, dahil walang discernment, naluloko. Maraming ganyan. Wag. Yun ang nawala kay Tamar. Alam niya naman Kung alam niya nang may gusto sa kanyang tao, di sana lumabas na siya. Tamang sabi pa ni Amnon dito, I will eat in your hand. Wala bang plato nung unang panahon? Wala bang bao? Wala bang dahon ng saging? At bakit sa kamay pakakain? Kung talagang yun lang ang plano niya. Dapat gumawa na tayo ng action. Kapag alam mo dihado ka na, umalis ka na. Alam mo magiging tagilid ka, umalis ka na. Parang hindi ka mapahamak. Amen ba? Mahalaga yung discerning. Discerning. Ang discernment, Sister Chami, for your information, baka hindi natin alam ito sa ating mga kapatid na bago. Yung nakikilatis mo ang pagkatao ng tao. Bakit?
Bakit siya ganito? Lagi siyang malapit niya sa akin, pa-text-text. Oh, how are you, sis? Nakakatakot yan eh. Yung mga how are you, Star Arlene? Matatakot ka. Kaya sa akin, pag kami, di ba pag nag-Facebook, may nag-Facebook na parang na sender, napupunta sa ibang inbox, di ba? Hindi mo nakikita sa normal inbox mo, nakakilala mo. Napupunta sa ibang inbox na hindi mo kilala. Kaya minsan, ang dami nagagalit sa akin, yun sa mga Facebook, attorney, hindi kayo sumasagot kasi hindi kita kilala eh. May mga tao ngayon na, buti ka pa. May nagsabi sa akin, alam mo, mate, classmate, gwapo ka pa rin. Nagsabi sa akin ganun, siguro mga last month o 2 months ago, gwapo pa rin daw ako. Sabi ko, salamat. Buti na lang, may nakakakita pa ng aking kapugia. Yung mga classmate ko ng high school, babae. Naku, parang napapansin ko, araw-araw meron siyang mga sinasabi sa akin na magaganda. Parang nakakahalata na ako. Alam mo, nung huli, siguro mga 2 weeks ago, biglang nag-message na, bro, kasi ganito-ganto, kasi ganito-ganto. Naku, ito na. Hindi ko na tinapos lahat. Hanggang doon lang ako sa, naku, ganito-ganto na. Alam ko na ang susunod na kabanata. Hindi ko na binasa. Unread. Tuturuan ko kayo mga kapatid para hindi malaman nang nag-message sa inyo na nabasa niyo yung message. Alam mo gawin mo sa ganito. Kumuha ka ng papel. Yan, ganito. Kasi mahirap kasi pag nabasa mo na yung message niya, iaakusahan ka na nabasa mo yung message ko. Tapos hindi ka nagre-respond. Ang technique dyan, Sister Cynthia, ito. Aalisin mo muna ang internet connection. Iwa-wifi mo yung parang wire, parang tatanggalin mo yung connection. Yeah? Buksan mo yung message na parang walang wifi. So mababasa mo yung message na walang wifi. So pag binukas mo yung wifi ulit, kinabit mo na yung connected, babalik ulit sa wifi, mako-reconnect, di ba? Parang hindi mo nabasa yung message. Mga kapatid, bakit ko tinuturo ito sa inyo mga kapatid? Kasi mahal ko kayo eh. Ayoko nang naloloko. Sino bang gustong naloloko? Ayaw nating maloko mga kapatid. Itong si Tamar, naisahan ito eh. Kaya, sorry. Pero, kaya yun naman ang naging dahilan ng kamatay ni Amnon. Minsan ang tao sila rin ang gumagawa ng ikapapahamak nila. Sila rin ang gumagawa ng ikapapahamak nila. For example, pag nagdadrive ako, lagi ko nakikita, ito ang daan eh. Bakit ka bababa sa danger side? Kaya mga anak ko, tinuturuan ko, anak, kung saan ang danger side, doon kayo hindi bababa. Kasi di ba ang sasakyan, 4 na door. Di ba? Sister Alice, nakikita mo, 4 na door. Kahit saan dyan, pwede kang bumaba eh. But, alam mo naman na pag bumaba ka doon sa kaliwa, ay doon dumadaan yung mga sasakyan, hindi ka pwedeng bumaba doon. At pag bumaba ka doon, malamang mahagip ka. May chance. Mas mataas ang chance na magip ka, doon ka bumaba sa danger side kaysa sa bumaba ka doon sa hindi danger side. Nakukuha niyo yung point? Mas madali kang masunog kapag malapit ka sa sunog kaysa sa malayo ka sa susunog. Sample, nandiyan ka, malapit ka na sa sunog, mas madali ka masunog kaysa sa nasa likod. So, sinasabi, kaya mga kapatid sa Pilipinas, hindi ako bumibili meron kasing brand ng kotse na hindi ko binibili. Alam mo, hindi recommend ko kung anong hindi nyo bibili sa sasakyan, Sister Arlene. Huwag kang bibili ng Hyundai Delica. Una, Delica. Delikado. Una ha, Delica. Ang pangalan niya, Delica. Delikado. Tapos ito pa, Sister Marivic. Ang pinto niya, doon sa danger side. Wala siyang pinto doon sa... ang Pilipinas, left-hand drive. So, pag pinark mo sa sasakyan mo, sa kabilang bahagi ng... di ba, minsan, kung saan ka talaga patakbo, sample, papunta ka doon, dapat dito ka talaga magsaside. Dito ka magpapark. Pero may mga Pilipino na doon nagpapark sa kabila. Ang Delica, Sister Alice, kaya tama. Yung sasakyan na yun, it stands by its name. Kasi Delica, ang baba ng pasahero mo doon sa danger side. Kaya hindi ka bibili noon.
Delikado. Delikado. Kaya hindi ako bibilang, kaya pag nakita ko, hindi ako, delikado to. Huwag kayong lalagay sa alanganin. Nasa lugar din yan. Lumulugar din dapat tayo. Lumulugar. Bibili ka ng bahay, alamin mo muna ang geographical location, yung zonal land, history of flooding. Bibili ka ng asset, sino nang may-ari niyan, saan ba yan, baka Marikina, baka Taal Volcano, binebenta sa'yo, volcanic yung view ng Taal, pero alam mo naman, sumasabog ang vulkan dyan. Kung doon ka sa dinadaanan ng baha, naturalmente, mababaha ka. Huwag kang magpapanalangin sa Diyos na, Lord, huwag sanang bumaha. Bakit hindi pwede pigilin ng Diyos ang baha, Sister Alice? Bakit? Diyan ka nakalagay, diyan ka nakaposisyon sa baha. Kahit ipag-pray mo yan, ipag-pray and fasting mo yan, hindi mawawala ang baha dyan. Bakit yan ang daanan ng baha? Umalis ka dyan para maligtas ka. Simple ang buhay. Ang tao kung marunong, magtatagumpay Magtatagumpay. Pero maraming tao lagi lumalagay sa alanganin. Gusto nila yung mga adventure, gusto nila yung napapahamak, gusto nila yung napapagalitan, gusto nila yung laging mali ang ginagawa. Itong si Amnon, yun ang ginawa niya. Gumawa siya ng hindi maganda sa kapatid, alam niya, mapapahamak siya. Nirape mo yan labag sa batas. Alam mong mali. Bakit mo ginawa? Nagyari ka. Umanda ka. Yun ang sinasabi ko mga kapatid na kahit tayo mga kapatid ay pinatawad na ng Panginoon. May mga tao kasi na ang pananaw nila mali. May mga Kristiyano na ganito ang kanila. Ay, pinatawad ka na ng Lord. Pinatawad tayo ng Lord. But just because God forgave us, doesn't mean we are exempted to the consequences of what we have done. Kaya maraming form ang forgiveness. Ang forgiveness, pinatatawad tayo ng Panginoon, pinatatawad tayo ng ating mga nagawa ng masamang kasalanan, parang parang sa utang yan, Sister Charlie. Example, may utang ka. Kaya pag nangutang ka sa bangko, may dalawang klase ng penalty. Yung principal interest plus the interest. So, principal, example, nangutang ka ng $1,000. Yun ang principal amount. Pag inutang mo itong $1,000, meron siyang manganganak sa ng interest. Diba, Sister Arlene? Kaya wag ka naman yung tipong, sis naman, bakit mo naman tinutubuan? Naturalmente, inutang mo naman ng 7 taong kapatid. $1,000 na lang, siyempre yung presyo niyan, yung cost of money, yung value of the money na tinatawag, yung appreciation o yung tinatawag nating pagtaas at pagbaba ng pera, nawala na yung 1,000 noon, hindi na kagaya ngayon. Yung mabibili mong $1,000 noon, hindi mo na kayang bilhin ngayon, baka ngayon 1,500 na. Kasi nagkaroon na ng appreciation, tumaas na mga value. Kaya, yung principal mo, yung principal ng $1,000, may penalty siya. Meron siyang interest, nanganganak. Para sumasabay yung pagtaas yung pera na principal, meron siyang kita. Base sa takbo ng panahon. Nakukuha niyo mga kapatid. Now, pag hindi ka nakabayad, Sister Alice, pinapatungan nila yan ng penalty. Okay? Kasi hindi ka nakabayad. Kaya 3. Kaya mahirap ang mangutang. Nagtrabaho ko sa loans department, ang hirap niya. Pumapatay talaga yan. Kasi pag hindi ka nakabayad ng principal amount, interest amount, magdalawa na yan, magkakambal na yan, kasi lagi magkasama yung principal at interest. So yung 1,000 mo, naging 1,500 over the period of time. Pag hindi mo nabayaran yon, yung principal plus interest on time, manganganak pa yun ng penalty. At yung penalty, yung 3 na yan, manganganak pa yun ng manganganak. Kaya, ganun yung kasalanan Hindi pwedeng kikindatin na lang ang Diyos na parang, okay, wala ka na, okay, pinatatawad na kita. So, hindi ka na magsasuffer. Hindi ganun. Then therefore, God is not a just God.
Kaya sabi ang tawag ng Panginoon ang tawag natin sa Panginoon, Sister Mirna, God is a God of justice. Paano magiging just ang Panginoon? Paano magiging patas ang Panginoon? Kung ang tinitingnan lang natin yung mga nagkasala, patatawarin natin. Pero yung pinatay, yung nasaktan, hindi natin tinitingnan. Yun ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kayong mga Human Rights Commission na kayo, mga CHR na yan, human rights kayo ng human rights, mga napatay. Yung mga na-rape, hindi nyo na tiningnan. Yung mga ninakawan, yung mga nasaktan ng mga adik na yan, anong ginawa natin? Hindi pwedeng imbalance ang justice. Justice yan eh. Kailangan patas ang timbang. Titingnan din natin ang kapakanan ng mga nagkasala. Kaya, ang trabaho namin mga lawyer, Sister Mirna, as a lawyer, kasi sabi nila, attorney, bakit ka Bakit ka nag-law? Pastor ka. Bakit? Anong masama naman doon? Kasi daw, pag lawyer daw, liar. Hindi naman lahat. Kasi daw, ganito raw, yung mga ganito raw, yung mga nagkasala daw, pinagtatanggol ko. Pinagtatanggol ko kasi may karapatan din sila. Porque ba nakapatay? Sample, itong si ganito nakapatay o patay, ano na yan? Dapat makulong yan. Ang tanong, ilang taon makukulong? Isang buwan? Isang araw? O lifetime? Ano ba yan? Reclusion perpetua ba yan? O dapat bang, meron bang parole? Dapat ba, meron ba yung provision para mapababa ang sentensya? Kasi minsan, baka naman, napatay niya, pero baka naman may nag-uudyok sa kanya na pumatay. Nakukuha mo ang point? Yun ang trabaho ng lawyer. Ang trabaho namin, Sister Cecil, hindi sabihin sa judge na itong taong to hindi ito ang pumatay. Hindi yung trabaho namin. Ang trabaho ng lawyer na magaling, sabihin sa judge na, Judge, your judgment, your verdict should be commensurate, tama doon sa nagawa ng taong pagkakamali. Murder ba yan? Homicide ba yan? Or hindi sinasadya? Kasi kung murder, mahaba. Kasi murder, meron niyang initial, may intention to kill. Yung pinlano, mas matindi yon. Yung mga pagpatay na hindi pinlano, yung parang, napindot mo lang yung baril, hindi sinasadya, lesser ang parusa doon. Di ba? Nakukuha niyo mga kapatid na sinasabi ko. Paano kung for example, Sister Cecil, galit kay Sister Arlene? Alam natin, magkagalit sila, for example, For example. Tapos, naglalakad si Sister Cecil, may dala siyang baril, nililinis ang baril niya, pumutok yung baril, tinamaan si Sister Arlene. Mahirap ang trabaho kasi sabi ng mga tao, hindi, galit talaga si Cecil kay Arlene eh. Dapat, murder yan. Hindi. Pumutok lang yung baril eh, natatumama lang sa kanya eh. Nakukuha yung point mga kapatid. So, iba-iba ang level ng parusa. Yun ang trabaho ng abogado. Hindi sabihin na tama. Mali. Mali ang pagpatay. Kahit ano pang sabihin. Mali ang pagpatay sa kapwa-tao. Pinagbawal ng Diyos yan. Huwag kayong papatay. Huwag. So, yun ang trabaho. Itong kay Amnon na ito mga kapatid, itong ginawa ni Amnon, pinalagpas ni David nang hindi niya pinarusahan. How are you going to execute? How are you going to explain sa iyong mga nasasakupan, sa iyong mga constituent na ikaw ay patas, ikaw ay matuwid na tagahatol, yung anak mo na nagkamali, hindi mo hinahatulan. Hindi. Wala dapat exempted. Kasi kung ikaw ay tao na patas at marunong, hindi mo hahayaan na ni si Absalom ay hindi maparusahan. Natatandaan niyo mga kapatid yung kwento ko dati, o ulitin ko lang ito for the sake of our testimony, of our preaching. Yung lalaki na nagkasala, na siya ay nagkaroon ng road offense. Sabi ng lalaki, meron siyang kaibigan na judge. Sabi niya Brad, di ba judge ka na? Oo. Alam ko marami kang kilala sa munisipyo Meron ako dito ticket. Pwede bang ayusin mo to? Pinaayos niya, Sister Mirna. Ito namang judge na mabait. Sige ka na. Tingnan ko kung sino mga kakilala ko doon. Kinuha niya yung ticket, Sister Mirna. After 2 weeks,
Nagkita uli yung magkaibigan. Sabi niya, Brad, Judge, anong nangyari? Ano na, ano na ba? Absuelto na ba ako? Absuelto na ba ako? Wala na ba akong kasalanan? Alam mo, sabi ng judge, no. Siguro, binaraso mo yung mga kaibigan mo sa munisipyo, no? Yung mga pulis doon, binaraso mo. Sabi niya, hindi. Anong ginawa mo? Sabi ng judge, binayaran ko. Binayaran ko yung penalty mo. Bakit, Sister Mirna? Hindi siya magiging magaling na judge kung merong exempted. Kasi judge ka eh. David was the king. And as we all know, he is the Chief Justice. Kasi noong unang panahon, wala pa namang division ng different form of government, different bodies. Di ba, pinaliwanag ko na sa inyo, there are 3 types of government: executive, legislative, and judiciary. Executive, yan yung kagaya ni Duterte, nasa government. Sila yung nag-execute ng batas. Legislative, senator, and congress. Sila yung gumagawa ng batas. Ang judiciary, yung mga judges, sila yung humahatol whether yung ginawa ng legislative at ng executive ay tama o mali. Noon dati, si King David lang lahat. Kaya makikita ka ngayon sa United Kingdom, meron kami tinatawag dito na Queen's Bench Division. Queen's Bench Division, dati-dati yung mga judge pumupunta sa iba-ibang mga rehiyon. Sample, may kaso sa Birmingham, yung mga judge, yung mga alipores ng queen or ng king, nagpupunta sa doon para dalhin yung justice. Didinggin yan. Kaya ang tawag yan, Sister Arlene, hearing. Dinidinig. Hear. King David did not do that. Wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa kung tama ba, ano ba nangyari, totoo ba. And for that reason, liable si David doon. Kaya tama yung kasabihan, Sister Alice eh. Too much love will kill you. Yung pagmamahal. Kaya nga, kanina nasa Manila kami, sa ating Zoom meeting sa Manila, itinuro natin, nagkaroon tayo ng pag-aaral doon na may dahilan ng Panginoon eh kung bakit tayo pinarurusahan para matuto tayo. Sister Mirna, kung hindi ka papaluin ng Diyos, hindi mo malalaman na mali ka. Kung alam mo pala na hindi ka masasaktan sa pag-ibig, baliwala, kumbaga, iti-take for granted mo ang relationship. But you know that if you take care of the relationship, very likely, lalago yan. Anything that you plant, anything that you water grows. Lahat ng bagay na dinidiligan mo, pinapahalagahan mo, tutubo yan, lalago yan. Pero kahit isang halaman, Sister Arlene, huwag mong diligan, mamamatay yan. So in the same way, mga kapatid, ginagamit na deterrent ng Panginoon ang mga kaparusahan, ang mga pain, para mag-ingat ka. Kung alam mo palang hindi ka mamamatay, di sana patawid-tawid ka na sa kalsada. Kasi hindi ka mamamatay eh. Nakukuha mo, Sister Charmy? Hindi ka naman pala mamamatay, di tatalong ka na sa building para kasi Superman o Darna kasi alam mo hindi ka babagsak. Ginagawa ng Panginoon yung mga pain, yung mga sakit, karamdaman, para malaman mo, may hangganan ang buhay mo. Para mag-ingat ka. Nakukuha niyo mga kapatid. But David did not do that. Hindi niya pinakialaman, hindi niya pinalo, hindi niya sinaway si Amnon. Wala siyang ginawa. Kaya makikita mo mga kapatid, may mga Bible characters. I think that's one of them is Job. Job, nag-aalay siya sa Panginoon ng mga pinatay na hayop every day. Bakit? Baka daw yung kanyang mga anak may nagawang kasalanan na hindi niya alam. Kasi minsan, ang mga anak talaga natin, Sister Alice, alam mo, sabi ko nga kanina kay Sister May, kanina nagbabasa ako ng mga news. May isang 22 years old na vlogger sa Amerika, parang si Pitito ba yun? Pitito o Petito, something like that. Vlogger sila, 22 years old, napakagandang babae ng batang yon.
At 22 years old lang, pero hinayaan na siya ng magulang niya na sumama sa boyfriend para mag-vlog ng mga lugar na nararating nila sa Amerika. The few days, hinabol sila ng mga pulis ng Amerika. Sinabi na ng pulis sa kanya, nakalathala sa Yahoo. Sabi niya, alam mo, sabi sa babae, yung relationship mo na yan, toxic. Sabi ng pulis, nakalathala yun, kapatid ha. Alam mo yung babaeng yan, si Miss Petito, ang pangalan, hindi nakinig. Pulis na yung nagsasalita sa kanya, ha? Iba pa yung salita ng magulang, iba pa yung salita sa mga kaibigan. Yung pulis na mismo, hinabol sila. Doon sa Texas na maraming bundok na parang walang mga tao, binablog nila yon. Alam mo, few days after, dineclare siya na patay. Pinatay siya ng boyfriend niya. Inilibing siya, chop-chop. Di ko alam kung chop-chop o dismembered yung body niya. At the age of 22. Kanina na naman, yung anak ng isang milyonaryong mayaman sa UK. Milyonaryo, anak ng milyonaryo sa United Kingdom, nagkaroon ng boyfriend na taga-Germany, hinut-hutan, may nakitang perang 25,000 pounds sa bank account ng batang yun, 21 yata ang batang yun. Kinuha ang pera, patay. You see, ito ang sinasabi ko mga kapatid sa ating mga magulang. Just because your child is over the age of 18, doesn't mean na wala ka ng responsibilidad sa anak mo. Hindi natatapos ang obligasyon ng isang magulang dahil lang sa anak niya ay over the age of 18. Lalo na sa Pilipinas, sa ating kultura. Hindi dapat matapos ang ating obligasyon. Magsalita kayo kung kinakailangan. Huwag kayong matakot sa mga anak nyo. Abay, may mga magulang takot sa anak. Kailan pa kayo? Bakit kayo matatakot sa kanila? Anong gusto natin? Ito ang mangyari. Huwag ganon. Itinuturo ng Panginoon yan. King Solomon taught about this. Tinuro yan ni King Haring Solomon. Ang pagpalo sa bata ay hindi nakamamatay. Dito lang naman hindi namamalo. Kaya mga bata, hindi natin sasabihin bastos, pero sabihin na natin na walang galang. Sa atin, Sister Charmy, pag nag-uusap ng matatanda dito, sapol, magkausap dito, mag-uusap sila. Pag dumaan ka, yuyukod ka. Nakukuha mo. Pag nakita mo matatanda, magmamano ka. Kaya makikita mo rin, marami din magagandang bagay na pwede nating kapulutan sa Pilipinas. Yung paggalang, pagrespeto. Pero yung mga kapatid, sabi ko nga kay Sister May kanina, nag-uusap kami ni Sister May. Sabi ko, alam mo, sabi ni Sister May ay ito, nandiyan si Sister May, sabi niya, hindi kasi may mga bata kasi ngayon na na talagang hindi na nakikinig sa magulang. Tama. Naniniwala din ako doon, Sister Cecil. May mga batang hindi nakikinig sa magulang dahil malalaki na sila. Pero ito sabi ko, Sister Arlene. Pero alam mo ba, na ang bata, bago yan lumaki, naging bata muna sila. Dapat doon sa foundational years, kaya may tawag na foundational yung from age 1 to age 7, foundation yan eh. Yan ang haligi ng paglaki ng bata, ng maturity ng bata. Pag lumaki yan, alam niya na ang turo mo. Tayo ganun eh. Lumaki tayo sa ganun. Sister Mirna, yung mga magulang natin noong unang panahon, makuha ka sa tingin. Mamaya pagdating sa bahay ha, naku, makikita mo talaga. Tumahimik ka. May bisita pa tayo. Diba? Nakukuha tayo sa tingin eh. Naku, pag gumanyan na si Pastora, naku, pagkapataka talaga, ikaw talaga yan. Yung kaya kami, pag wala na ang bisita, naku, ayaw namin umaalis ang bisita dahil alam namin mapapalo na naman kami. Alam mo yan? Naku, guys. Kaya minsan gusto namin pahabain, halos wag nang umalis yung bisita, inaaliw namin sila para, huwag kayong umalis. Please, pag umalis kayo, papapalo kami. Diba? Kasi lumaki tayo sa ganon. Yung mga tao ngayon, Sister Maribik, yung mga bata, hindi mo napapalo. Kasi may mga bantay bata. Mababantay bata ka, yung mga
Anong bantay bata? Nung unang panahon, walang bantay bata. Anong bantay bata? Halika. Pasok sa loob. Talagang mapapalo. O, talagang matitino ang mga bata. O, kaya, ang sabi ko mga kapatid kay Sister May ito, bago lumaki itong mga batang ito, itong mga na-rape na ito, itong mga napatay na ito, kasi hindi na sila nakinig sa magulang eh. Pero mo age 22. Ha? Age 22. At ako mga kapatid, may anak din akong ganyan. At hindi ko alam ang ginagawa na rin niya. Siyempre, nasa university na yan. Pero habang bata ang isang bata, yung 1 taon, 2 taon, hanggang 7 taon, dyan mo talaga sa bakbakin talaga ng tugo. Diyan mo siya bakbakin. Alam mo yung kwento ng isang elepante, Sister Mirna? May isang nagsisirkus, napadaan doon sa nagsisirkus, tapos may isang elepanteng, laking-laking elepante. Alam mo, hindi umaalis. Sabi ng isang mama, Sir, bakit yung elepante mo, ang laki-laking elepante, ay hindi naalis? Hindi niyo binabantayan yan? Hindi. Hindi nawawala sa gabi? Hindi. Eh bakit po? Sabi nung may-ari nung elepante nung sisirkus. Alam mo po, nung yan po ay bata pa, yan po ay itinali ang paa. Bata pa lang sa kapapanganak pa lang niya, lumalaki yung elepante, lumalaking damulag yung elepante, pero alam ng elepante na yung taling nakatali sa kanya, hindi mapuputol yon. Kaya lumaki siya, hanggang ngayon, yung tali sa kanya, nung bata siya, at yung tali ngayon, na isang pitik niya lang, tanggal ang tali, mapipigtas ang tali, alam niya hindi mapuputol yun dahil nung bata siya, naka-ingrain na sa utak niya ng elepante na itong taling ito matibay ito. Bakit ko sinasabi yan mga kapatid? Ganon din ang turo natin sa ating mga anak. Bata pa lang yan, ituro mo dyan ang tamang asal, ang tamang attitude, ang tamang gawi. Kasi pag lumaki na yan, eh ganun talaga. Doon ka pa magsisimula, eh di wala na, tapos na. Huli na. Kaya ako lagi kong sinasabi, maganda nagpapaaral sa Christian school. Christian school. Bakit? Eh maganda. Kasi nauuna na ang gawain, nauuna na ang salita ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid. Magandang Christian school kasi dyan, tinuturuan kang magdasal muna, manalangin, tinuturuan ka. Nung unang panahon tayo, tinuturo sa atin ang, nakikita ko yung mga estudyante natin, tinuturuan sila paano maghangir ng damit. Yung mga 5 taon, 6 na taon, ang cute niyan, Sister Arlene. Pastor Don, my teacher is asking me to hang my uniform. Yung mga, kasi meron tayong elementary school sa Batangas. Tinuturuan silang maghangir ng damit. Tinuturuan silang kuhanin yung tsinelas ng daddy nila. Tinuturuan silang mag-toothbrush. Tinuturuan silang, noong unang panahon, wala tayong ganyan. Dapat, hanggat bata, itinuturo sa bata ang tama at mali. Para paglaki niyan, alam niya yung tali na yon. Yung tali na nagtatali sa kanya, hindi mawawala yun. Ito ang turo ng mami ko eh. Ito ang sinabi ng daddy ko eh. Hindi ko gagawin yan. Nauna na ang salita ng Diyos sa puso ng bata. Bumagsak man yan, sabi naman, bakit bumagsak? Yun na nga eh. Imagine mo kung wala pa yung Christian school, di lalo na. Nakukuha niyo ang point ko mga kapatid? Ako, mga kapatid, galing ako dyan eh. Talagang bugbog kami. Pero, hindi ko sinasabing perfect. Bumabagsak din tayo. Pero lalo na siguro kung wala. Di lalo na tayo. Baka siguro, nasa bilibid na ako. Malaki ang tungkulin ng magulang. Ang magulang, tayo mga magulang mga kapatid, hindi lang tayo naging parang naging daan para ianak ang bata. Hindi yun ang purpose ng magulang. Malaki ang role, malaki ang tungkulin ng isang magulang sa kanyang anak. Yan ay ipinagkatiwala sa ng Panginoon. And our job is to put that teachings in their minds. Tell them the right and wrong.
May mga magulang na ayaw magturo, natatakot magturo sa mga anak. Ay bakit? Anong gusto mo? Gusto mo makita yan sa kulungan? Gusto mo makita sa morgue? Patay o nakapatay? O buntis? O ganito? Eh ngayon pa lang, turuan na. Ayaw mo pala yun eh. Itinuturo ng Bible yan eh. Turuan natin sila. Hanggat may panahon. Hanggat may panahon, turo mo yan. Ako, sa mga anak ko, kaya minsan ako lagi akong lumalabas kasama sila. Bakit, Sister Arlene? Si Jewel is already 9. And eventually, in 2 months' time or 1 month time, she will be 10. At the age of 13, 4 na taon na lang, lalo ano na yan eh. Iba na ang thinking nila eh. Adult na yan eh. Ngayon pa lang, binubugbog ko sila. Kaya pag may laptop, no. Marinig pa lang nilang yabang ni Daddy, oh no. Daddy is here. We don't need to play laptop. Hindi sa tinuturuan ko silang wag mag-laptop. Isa yon. But the main thing na gusto kong matutunan nila is discipline. Yung discipline. Kasi pag hindi ka nagturo sa bata ng discipline, look at Amnon. Look at Absalom. Lumaking walang modo, walang alam. Basta papatay na lang sila. Kasi walang nagtuturo sa kanila eh. There was a study about 2 babies na kasi ang kasamaan, Sister Charmy, hindi mo na kailangan ituro sa bata. Malalaman ng bata ang kasamaan eh. Sa school, kahit saan yan, matututunan lang ang kasamaan. Pero ang kabutihan, yung tama, yung maganda, yung magaling, yung marangal, itinuturo yan. Hindi yan basta-basta dumarating. Intentional yan. Ini-intention yan yung pagiging magaling, intentional. Dahil ang bata, pag hindi mo tinuruan, naturalmente, basugulero yan, ganito yan. Kasi walang nagturo. Walang modo. Pero ang batang lumaki sa pangaral, yan si Pastora Madeline. Kapatid, pag nakita niyo ang training dyan ni Pastor Sal, hindi naman sila tinataas ko, nandiyan sila. Pero mga kapatid, lumaki ang mga yan, magkakapatid na yan. Hanggang ngayon, hanga ako sa magkakapatid na yan. Wala kang itulak kabigin. Wala. Bakit? Lahat naglilingkod sa Diyos. Lahat nagpapagamit sa Panginoon. Lahat. Basta, yung Pastor Paul, lahat ng magkakapatid na yan, tinuruan eh. Maayos ang pagpapalaki. Nasa magulang din kasi yan. Bagamat may partid din ng anak, pero ang aking paniniwala, ito ay wala sa Bible, hindi ito sinabi ng Panginoon, pero ako naniniwala bilang pastor ninyo mga kapatid. Malaki ang porsyento ng role ng isang magulang sa development, growth, progress ng isang bata. Pag ang magulang di nagturo, natakot, okay, walang problema. Pero huwag kang umasa. Kasi matututunan niya sa labas, iba. Mga kasamaan, mga kalokohan, kabulastugan. Pero kung di ako natatakot sa mga anak ko, kahit yung mga anak ko babae, ako naghuhugas. Anak ha, ganito. Be careful. At tinitingnan ko talaga mga pinapanood nila. Baka kayo, mga iPad nila, o itong iPad, bahala na kayo manood dyan kung ano, tingnan mo. Baka yun, nakikipag-chat na yun sa mga, nakikipag-chat na yun, na parang pero ang kakugar sa UK, nagpunta ng London. May baong kumot. May katagpong 12 years old na bata. Be careful. Nakakatakot na ang mundo ngayon. Hindi pwede nating iasa lang sa kung saan-saan. Hindi mo pwedeng iasa sa school. Kasi ang school, ang trabaho nila, academic lang. Pero ang buhay ba, Sister Arlene, academic lang? Ang buhay ba natin abakada lang? Hindi naman eh. Mas malaki ang tungkulin dapat ni David at yun ang doon siya nag-fail. Ngayon, pag hindi natin ginamit ito habang meron ka, kahit pag naglalakad kami ni Jewel, kahit ang laki-laki na ni Jewel, sinasabi ko sa kanya, anak ha, be like this, be like this. Si Chelsea, anak, be like this. Oh yes, daddy, yes, daddy. Turuan natin magbasa ng Bible. Yung mga anak ninyo, dalhin nyo sa church. Anong gusto nyo? Kabarkada, Sunday, nandun kasama mga barkada. Bakit?
Bakit hindi natin ilapit sa Panginoon? Natatakot tayo? Bakit? Kailan tayo? Kailan pa natin sila dadalhin? Yun mga kapatid ang kaibahan. Magpunta kayo ng main. Hindi naman sa, again, hindi ito para magbuhat ng bangko, pero gusto ko lang gamitin example. Magpunta kayo ng ating main church. Lahat ng mga tao dyan, babad. At yan mga kapatid ay trained. Lahat ng mga tao dyan, yung mga kapatid natin sa main church, especially main. Yung main church talaga natin na hindi yung daughter churches. At kahit mga daughter churches, tinuruan din yan. Babad yan. Si pastora, mga kapatid. Pag nagpunta kayo ng main, pag tumayo si pastora, lahat nasunod dyan. Walang nakakabangga dyan. Pag tumayo yan, pag umunot ang kamay niyan, lahat ng tao titingnan kung saan pupunta ang kamay niya. Trained. Trained na maging mabuti. Trained na makagawa ng tama. Ayaw magkamali. Bakit? Kasi mahirap magkamali, Sister Allen eh. Buhay ang pinag-uusapan dito eh. Si Amnon, ang ginawa niya, ganyan eh. Buhay. Eh, kung tinuruan sana sa ni David. Oh, di malamang, baka hindi nagkamali o kung nagkamali man eh, walang pagkukulang si David. Walang pagkukulang. Pero the Bible is saying here, mga kapatid, kahit na pinatay ni Absalom si Amnon, si Amnon, ang sabi rito, King David longed to go to Absalom. But Absalom fled and went to Talmai, the son of Amihud, king of Jeshur. And David mourned for his son every day. Nakapatay na ha. Murderer na, criminal na. At nung makita sila, hinalikan pa ni David si Absalom. Hinalikan pa. Walang punishment. Hindi tama. May injustice. May injustice. Kaya, mga kapatid, marami tayong aral na matututunan dito. At ako, mga kapatid, yung mga anak natin, hindi kinasabing perfect ang mga anak natin, o tayo, pero tayong ngayon mga magulang na nakakarinig nito, gawin natin yun para sa Panginoon. Gawin natin yun. Si Chen, hindi yan Daddy, can I have a tattoo? Where? Kasi okay lang sa akin na may tattoo eh. Kasi uso naman eh. Where? But just don't on the face, not on anything. Daddy, just a small thing. Yeah, okay, that's fine. Tell me where. At ako, kahit ako lalaki, ang mga anak kinakausap ko, anak, may nanliligaw na ba sa'yo? At pinapakilala niya sa akin. Hindi ko tinatakot yung mga anak ko na ipakilala sa akin. Kasi anong gusto naman natin? Walang nanliligaw. Ay di lalaking manang, Sister Marivic. Hayaan mo kung may manligaw kay Sister Denise. Aba basta ang mahalaga, dumadalaw at pumunta at alam mo kung nasaan anong ginagawa. Ayan lang. At ituro ang dapat. Amen ba mga kapatid? Ituro natin ang mga dapat ituro kasi lalo kayo mga kababaihan. Kayo ang mas malaki kasi mas malaki ang tungkulin sa mga kalalakihan kasi kami ang tuturo lang namin, yung alam namin. Pero kayo, may mga girls talk eh. Di ba? Sabi ko, Sister May, baby, ituro mo kay Jewel ha kasi baka mamaya magkakaroon na silang menstruation. Amen? Eh kasi minsan nagpapabili Sister May, baby, bili mo nga ako ng napkin. Diyos ko, nagpunta ako ng napkin, Sister Charmy. Ito palang napkin na ito, di pagpunta ko ng Tesco, sabi ko, can I have a napkin please for women? Eh dito naman, normal lang eh. Lumapit sa akin babae, what do you want? With wings or not? No wings? Want large or medium? Small? I don't know. My wife just said to buy napkin. What else do you have? Do you have extra large there? Lahat binili ko na, Sister Marvin, binili ko na. Small, medium, large, with wings, without wings. Binili ko na lahat. Kasi pag uwi ko ng bahay, Sister Charmy, bakit bakit wala napkin, wala akong binili napkin? Binili ko na lahat. Hindi ko alam eh. Brother Johnny, ikaw ba, alam mo ba ang mga ganyang wings? Anong alam? Ang alam ko lang, chicken wings. Pero yung napkin with wings, I don't know about that. Hindi ko naman pinag-aralan niya sa law school. Tagabili lang ako.
Amen ba mga kapatid? Sabi ko kay Sister May, ituro mo. Siyempre, babae ang anak natin. Ituro mo kung ano yan. Kasi siyempre, iba yan eh. Ibang level. Diba? Yung mga puberty na yan. Tapos meron pa si Sister May, meron pa pala dito, Brother Jack. Mga kapatid, ito yung ating usapan na lang ha. Ito ay pag-uusap natin bilang tayo mga parents. Isipin na lang natin na ito ay PTA, Parent Teachers Association o meeting. Okay lang sa inyo mga kapatid? Ako natatawa mga kapatid. Kasi mga anak ko, mga dalaga, wala naman akong lalaki. 3 babae ang anak ko mga kapatid. Ang hirap. Ito mga kapatid, Stalin. Noong isang araw, may nakita akong maliit na dalawang. Sabi ko, Joel, what is this in your chest? Daddy, that's mommy's. What? Nakakita ko ng pantapal sa. Sabi ko, what do you need that for? Why can you not buy a bra? Daddy, it's the style. What? Style? You just have to stick. Yeah, Daddy, it works like this. Pinakita niyo sa akin. Kapatid, hindi ko alam to. Sister Amirna, wala akong alam sa mga bagay na ito. Sabi niya, Daddy, it works like this. You just have this is your boobies and just have to stick it on there. Really? And what happens? Nothing. So your boobies cannot be seen. Oh, aba. Maganda, tinuturo mo din yun pala. O, ako, hindi ko alam yun, Sister Chi Cynthia. Pastor Saldi, alam ba natin yung mga bagay na yan? Siyempre, lalaki tayo. Ang mga lalaki, naguhubad lang sa bahay. Ito, wala. Diba? Wala tayong pakialam sa mga boobies. Sila, meron pa sila maliliit na mga tinatapal lang akong, yung parang silicone na parang ginaganon-ganon na. Sabi ko, si baby, hindi mo na alam yan eh. Ikaw nang bahala dyan. Anong gawa ang alam ko dyan? Basta ako, nabili ko, sabi mo, napkin with wings, without wings, small, medium, large. Ano ba yan? Ano pang brand yan? Wala akong alam dyan. Paano ba ang paggamit yan? Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako magagamit yan. Role. Maganda sa magulang ang merong panahon na magturo sa anak. Kasi pag wala ka ng panahon, hirap. Kailangan din maganda maging best friend tayo ng ating mga anak. Best friend, yung friend na, alam mo, mami, may naliligaw sa akin, may nagka-text. Ano namang gusto mo? Sabi ko nga kay Sister, ano gusto natin? Mas maging malapit ang anak natin kaysa sa ibang tao. Abay, Sister Alice, mas gusto ko na ng yung anak ko, nagsasabi sa akin ng totoo. Alam mo, daddy, ganito, daddy, mami. Gusto ko na yun. At para makuha natin yun, talagang dapat gumagawa tayo ng paraan para maging malapit sila sa atin. Pag umuwi ng bahay, wag laging pagalitan, baka umalis. Unawain, kasi may mga batang hindi sila nauunawaan ng magulang. At ako'y natutuwa, dahil ang mga ano ko naman parang so far ha, yun ang alam ko, pero hindi natin alam ang dulo. Lumalaking mababait. Kasi babad sa salita ng Diyos, inilalapit natin sa Diyos. Pakanta doon kahit na makulit, sige lang. Kaya gusto kong ginagawa ni Sister Arlene kay Princess Nika. Kahit na nakatangla lang gano'n. Kahit na nakatuyo tayo lang, hindi niya alam ang kanta. Okay lang. Bakit Sister Mirna? Paglaki ng batang yan, makikita niya, mararamdaman niya na, nandito ako eh. Yung mga narinig niya mga salita, alam mo, natatanim sa mga sa tenga ng bata, akala mo hindi niya alam. Ang mga bata, mga chismosa din yan. Yung akala mo mga hindi mo, Sister Maribik, yung mga bata, akala mo hindi mo alam, naku, chismosa. Yung mga anak ko, nag-uusap, di ba nagdadrive ako? Si Chelsea Jewel nasa likod. Sasabihin ni Chelsea, sis, did you know that my teacher has a baby now? How did you know? You know, last 2 weeks, she had a big bump, a big tummy, and then eventually, Naku, mga bata, ang daming chismos niya, ang daming dalang kwento niyan. Wala kang maitago. Kahit sabihin mo magtagalog ka, ay naku, minsan alam nila. Daddy, we know what you talk. We know. Me and Chelsea are talking what you discussed with mommy. You were talking about this, weren't you? Alam nila. Kaya mga kapatid, nasa sa ating mga magulang ang pagtuturo. Dalhin natin sila sa Panginoon. Turuan ang dapat. Huwag nating hayaan. Pag nagkamali, sabihin nating mali. Anak, mali itong ginawa mo. Hindi ito tama. Why? Because in our country, anak, this is wrong. You know why? Because this is us. We're not British. Yes,
in this country, it is correct. It is okay, but in the Philippines, it's not okay. And you are not British. You are British because you're born here, but your culture, your family is not British. And this is the right thing to do. Kaya mga kapatid, to close, ang karunungan ay itinuturo. Ang sabi ng Bible, Sister Arlene, na ito. Ano ang sabi? You have to bind them around your neck. The knowledge, sabi rito, wisdom should be bound around your neck. You have to teach them. Bind them upon your heart. Sabi rito ng Proverbs 6, verse 2, verse 21. My son, keep your father's commandment and do not forsake your mother's teachings. Bind them always around your heart. Tie them around your neck. When you walk, they will guide you. When you lie down, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. Yung karunungan na yon, nanggagaling yun sa magulang. Yung dunong ng bata, nanggagaling sa magulang. Kaya pag ang bata walang alam, hindi nagturo ang magulang siguro. Hindi nagturo, walang panahon. Huwag yung trabaho tayo ng trabaho, nawalan na tayo ng panahon sa ating mga anak. Kahit nasa abroad kayo, tumawag kayo, total libre naman. Lagi naman naka-Facebook ang anak ninyo, hindi ba kayo matawagan? Hindi matawagan, anak, kumusta ka na? Anong oras ka umuwi? Anak, anong kinakain mo dyan? Anong oras ka natutulog? Sinong kasama mo? Sinong barkada mo? Anong pangalan? Anong number? Para pag hindi mo makausap yung anak mo, ang tatatawagan mo kaibigan. Ganun mga kapatid. Pag ginawa niyo yan mga kapatid ko, sasabihin ko sa inyo, mas magiging, hindi man natin masabi ang dulo nila, pero malamang, malaki ang chance na magtatagumpay sila. Malaki ang chance na lalakad sila sa katotohanan. Malaki ang chance na makikilala nila ang Panginoon. Malaki ang chance na maaalala nila, ito ang sabi ni Daddy eh. Ito ang sabi ni Mami sa akin, kaya ito ang gagawin ko. Kasi there will be a point of time, Sister Arlene, na wala ka na sa kanila. But the only way, the only thing that will remain are the advice, the instructions that you gave to your children. Kaya mga kapatid, tama ang kasabihan ng matatanda, ang ating mga anak ang bunga natin. Sila ang bunga. Nakikilala ang puno sa pamamagitan ng bunga. Kaya ituro nyo mga kapatid. Ang sabi rito ng Bible, when you walk, yung karunungan, they will guide you. Kapag naglalakad. When you lie down, they will watch over you. Yung karunungan ha, yung karunungan daw sa Arlene, kapag natutulog ka na, o yung mga anak mo natutulog na, they will watch over you. Ano ibig sabihin nun? Malalim yun eh, figure of speech or a poem. Ibig sabihin, pag marunong ka, kahit yung pagtulog. Marunong. Yung mga anak ko, oh Joel, your panty, kitang-kita na. Tinatagalog ko na kasi minsan, may mga British, siyempre, Chelsea, your panty, nakakita na, mukha ka na naman dyan. Oh, sorry, Daddy. Oh, karunungan din yun. Tinuturuan din yung mga anak nyo paano umupo. Baka yung pabuka-buka ka. Amen ba? Oh, kung kailangan bumili rin kayo ng silicone para lagyan, hindi yung dalagitan na. Abay, uso na para pastora, madali yun eh. Abay, bakit hindi mo gawin? Lalo na, si Jewel, malaking bulas na. Oh, itinuro pa sa akin, Daddy, it works like this. Oop. Okay, I know that now. Amen ba mga kapatid? So nawa, may natutunan kayo. At gusto kong iwanan sa inyo mga kapatid ko na malaki ang tungkulin natin sa ating mga anak. Huwag nating hayaan na sila ay mapasama sa masamang barkada, masamang impluwensya. Alamin kung nasaan sila. Alamin kung anong ginagawa nila. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag na mawala sila sa gawain ng Panginoon. Dalhin natin sila. Brother Matt, nasa si Brother Matt? Brother Matt, happy birthday to you kung nandiyan ka. Brother Matt, kala mo, nakalimutan ka na namin na mga kapatid, tayo kumanta, mag-unmute tayo ng microphone bago tayo matapos. Brother Jay, paki-unmute ang ating mga kapatid. Birthday, Brother Ma. Kumanta tayo mga kapatid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, brother. Brother Man. Brother Matt.
mga kapatid, bukas naman ay birthday ni Bishop. Mga kapatid, babatiin din natin si Bishop. So mga kapatid, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo na tayo ay mamahalin natin ang ating mga anak, pero yung pagmamahal natin, kailangan may kasamang instruction, may kasamang pagsasabi sa kanila, may kasamang pangangaral sa kanila na nagmumula sa Panginoon. Amen? God bless you all. Back to you, Brother Jay. Amen. Thank you po, Pastor Don. Balik, closing na po tayo, Pastor Don. Amen. Nandiyan ba si Bishop? Wala po sila, Pastor. Di po. Amen. Pwede bang inyayahan natin si Pastor Madeline, mga kapatid? Si Pastor Madeline ay alas 2 na madaling araw yata sa Qatar. Pastor Madeline, pwede pong pakiklose ng ating prayer po. Okay po, Pastor. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa napakagandang gabi. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy mong itinuturo sa amin, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lumago sa aming mga pananampalataya, Panginoon, for our faith, Panginoon. When we hear your word, O God, hearing and hearing your word, O God, ay patuloy kaming lalakas sa aming mga pananampalataya. At dalangin ko po, Panginoon, na ang lahat ng mga salitang ito, Panginoon, na nagmula sa iyo, ito, Panginoon, ay aming maisapamuhay. Malakaran namin, Panginoon, sa lahat ng araw ng aming buhay. At wala kang ibang gagawin, Panginoon, kung hindi papurihan ka, luwalhatiin ka po, Panginoon, sa lahat sa mga bagay, Panginoon, na aming gagawin in every decisions, O God, na aming tatahakin, Panginoon. May it always be according to your will, Panginoon, not on our own, but to you alone, O Jesus. May we give you glory and give you honor, Panginoon, sa aming pakikisalamuha sa lahat, Panginoon, ng mga tao na nasa labas, Panginoon. And Lord, may we be the ambassador of you, O God. May we imitate you, Panginoon, in our daily lives, Panginoong Jesus. Maraming po. Panginoon, salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa aming pagtulog at paggising, Panginoon, ay dadalhin namin yung mga salita na kasama ang iyong